Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa Miyerkules sa pagbubunyag ng Panginoong Jesucristo. Isama po natin sa ating banal na pagdiriwang ang may mga paintensyon sa araw na ito. Pasasalamat kay Mayla Cañeca at pamilya. Pasasalamat kay Zoe Cañeca at pamilya. At pasasalamat kay Nata Contreras at pamilya. Para sa nagdiriwang ng kaarawan na si Leticia Aguilera. Para sa kagalingan at kaligtasan ni Nestor Tirado, Jane Gonzalez, Tony Yapiari, Marilo San Miguel, Mariel Villegas, Nelson Villegas, Dennis Cajano, at Reynante Martinez. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Josephine Suwanino, Marshall Hernandez, at Evita Martinez. Ang mamumuno po ng ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Haris Enigo Garcia. Magsidayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Pasimulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay ang lahat, inaamin ko Sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabong ko sa mahal na Birheng Maria
makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pinalulugod
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, pinaging dapat mong masilayan ang liwanag na dulot at handog ng iyong nagkatawang taong anak. Pakundangan sa iyong kabutihang loob, pagindakatin mo kaming ganap. Ito'y aming iniluluhog alang-alang kay Kristo, aming manunubos. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, iyamang gayong kadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya, nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatutuhanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nanatili sa Diyos, at ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananiligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin ito kinakatakutan ang araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig. Ang anumang pagkatakot, hindi pagganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng panusa. Ang salita ng Diyos. Saan mong tugunan? Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Tugon mo. Turuan mo iyong haring kumatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y pahagingan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Tugon po. Mga hari nasa pulo at naroroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihaahin din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloobing taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupuri, maglilingkod sa tuwila. Tugon po. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yung nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag sa kanilang tumutulong upang sila ay maligtas. Tugon. Magsitayo po ang lahat at salubungin natin ang mabuting balita ng pagtuloy. Hari ng langit at mundo, sa Kanya'y manalig tayo.
balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao, pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo, at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubang nagidalas, sapagkat hindi nila nauunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsupo po ang lahat at makinig sa Biblia. Magandang umaga po sa ating lahat. Pakisabi po sa iyong mga katabi, mga kasamahan sa bahay, dito sa ating lugar na pinagdarausan. Pakisabi, ikaw ay dala at handog ng Diyos. Ikaw ay dala at handog ng Diyos. Tignan nyo nga po ulit ang inyong mga kasama. Sila ba'y dala talaga? Oh, okay naman. Yan ang maganda. Pinaniniwalaan nating biyaya ang bawat isa. Amen? Amen. Salamat sa Diyos sapagkat uli na naman tayong nagising. Salamat sa Diyos sapagkat uling naimulat na naman natin ang ating mga mata. Salamat sa Diyos sapagkat nakikita na naman natin ang ating umaga, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pong kinabukasan. Amen? Amen. Ipagpasalamat natin sa Diyos sapagkat buhay pa tayo. Amen? Amen. Ang daming bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Lamang kalimitan, ito'y nakakaligtaan mo natin. Pero ang kagandahan ay ang pagsikat ng araw ay pagpapaalala ng Panginoon na ang dami natin dapat ipagpasalamat at kasama natin siya sa buhay natin araw-araw. Amen? Amen. May mga matatandang kasabihan na hindi daw agad pinaniniwalaan ang isang bagay, isang tao, isang lugar o isang pagkakataon maliban ito'y nakita na ng ating mga mata. Wika nga sa Ingles, to see is to believe. To believe, wala namang gano'n. To see is to believe. Kailangan mo nang makita para maniwala. Yan. Sino ba po bang magsasabi na sa ibang bansa pala meron, kala natin sa mga postcard lang, yung pong nag-iiba-iba ang kulay ng langit.
Aurora, sa ibang bansa, totoo pala. Yung iba hindi pa naniniwala. Meron pala talagang lugar dati na puno ng yelo. Nakikita na natin sa mga litrato, akala natin katang-isip, yung pala, meron sadya pala talaga. Sino bang mag-aakala na napaka-majestic ang scenery o ang view kapag sumisikat ang araw? Sa atin dito sa taga-patag, hindi natin makikita. Pero yung mga naninirahan sa mga bundok-bundok at bulubundukin, kita-kita nila lagi. Nakikita na din natin sa litrato. Nai-imagine na lang natin. Sino bang mag-aakala na meron pa palang malinis na tubig sa Bajes na pwedeng inumin? Sa Japan, meron pa rin. Sa ibang bansa, meron pa rin. Sino bang mag-aakala na dito sa atin, kalbo na ang mga bundok, pero sa mga bandang New Zealand, Norway, Sweden, ang dami pa rin palang mga greener pasture. Ang dami pa rin palang mga ganong itsura. Ibig sabihin, minsan at dapat paniwalaan natin ang isang bagay kahit hindi natin ito nakikita. Sapagkat ito'y nag-i-exist. Ibig sabihin, sadyang merong ganito. Kung susumahin po natin ang mga bagay na ito, ito'y lahat bigay ng Diyos. Kaya nga, huwag na huwag ang taong magtatanong, may Diyos po ba? Meron talaga. At hindi siya multo. Hindi rin po siya guni-guni. Hindi rin po siya kung sino man. Siya ay totoo. At siya'y kapiling natin. Amen? Amen. Tignan mo po yung katabi mo. Nakikita niyo ba ang Diyos? Ay, hindi daw. Hindi daw. Talagang hindi niya makikita kung literal na Diyos ang hahanapin ninyo. Pero kung ang makikita natin sa ating kapwa ay ang imahe ng Diyos sa pamamagitan ng kabutihan nila ng ugali, yung mga mabubuting halimbawa nila, yung pamamaraan at makatwiran nilang pagsasalita, hindi man natin nakikita ang Diyos dahil sa kabutihang taglay ng tao, para na rin natin nakita ang Diyos. Amen? Amen. Sapagkat ang Diyos, mabuti. At ang kabutihan nagdadala sa tao sa kabanalan. Eh ang Diyos, banal. Sa makatuwid, ang taong nagpapakabuti at nagpapakabanal ay lumalapit sa imahe ng Diyos. Amen? Amen. Ang Diyos, sabi sa unang pagbasa, ay Diyos ng pag-ibig. Ang ganda ng unang pagbasa. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ibig sabihin, pag ang pag-ibig ang pinag-uusapan natin, hindi nagdadamot ang pag-ibig. Ibig sabihin, mapagbigay. Walang inaasahang kapalit, bigay lang ng bigay. Ang taong umiibig, umaasa yan. Bakit? Sapagkat ang taong nagmamahal, ibinibigay ang todo. Ibinibigay ang lahat-lahat. Ibig sabihin, hindi takot mawalan. Sapagkat pinaniniwalaan niya, hindi siya mapapawalan. May pag-asa. Ang pag-ibig o ang taong umiibig, nagtitiwala yan. Sumusugal. Ibig sabihin, kapag nagtitiwala, siya'y sumusugal, hindi siya natatakot. Yan ang taong nagmamahal. Kaya nga ang Diyos, sumusugal din sa atin. Pinapisikat niya ang araw, bagamat alam niya ang bawat isa sa atin, magkakamali at magkakamali. Pero sinusugalan ito ng Diyos sapagkat ninanais ng Diyos na matuto ang tao sa kanyang pagkakamali. Na magising ang tao at umamon ang tao sa kanyang pagkakadapa. Kaya bagamat alam ng Diyos na masasaktan siya sa pagsusugal niya sa atin, ang Diyos sumusugal pa din sapagkat nagmamahal siya. Kaya nga sabi niya, ilang bang beses pwedeng magpatawad? 7 ba? Hindi, 77
ulit. Bakit? Sapagkat sa pagsusugal ng Diyos sa atin, inaasahan ng Diyos na matututo at matututo tayo. At ito yung tuntunan ng tao para magpatawad din. Siya nagpapatawad, tayo rin magpatawad. Siya nagmamahal, tayo rin magmahal. Siya mabuti, tayo rin magpakabuti. Amen? Amen. Sapagkat ang nais ng Diyos, magibabaw ang pagmamahalan. Bakit? Ito ang primera na imahe ng Diyos, pagmamahal. Kung hindi na natin nararamdaman ang pagmamahal, malayo tayo sa Diyos. Kung hindi na rin natin isinasabuhay ang pagmamahal na yan, wala sa atin ang Diyos. Kaya nga, mentas na tayo nasasaktan sa pagmamahal, magpasalamat ka sapagkat nararanasan mo ang naranasan din ng Diyos. At dito tayo humugot kung papaano tayo magmamahal pa. Nakita mo, ang Diyos hindi mapagpabaya. Kung siya'y mapagpabaya, inisip niya na sanang huwag na, mauna na siya papunta dun sa lugar na pinapupuntahan niya. Pero nakita niya, yung mga alagad niya, hirap na hirap sumaguhan. Bakit? Papalihis sa hangin yung kanilang pagsagwan. Kaya nga mahihirapan talaga sila. Anong ginawa niya? Bagamat ayaw niyang takutin ang mga alagad niya. Pero kailangan ng tulong. Pumunta, pinagkamalang pang multo. Minsan, hindi natin na babatid na ang tulong na dumadating sa atin ay tulong ng Diyos. Tinipid na natin ito yung tulong ng ibang tao. Kaya tinatanong natin, mahal ba talaga tayo ng Diyos? Tinutulungan ba talaga tayo ng Diyos? Kasi ang Diyos nagpapadala ng ibang tao para sabihin tayo. Minsan hindi man siya, pero ibang tao ang pinadadala niya. Ang tanungin at isipin natin, sinong nagpadala ng tao ito? Diyos. Hindi kung sino pa man. Nagkukusa ang tao dahil pinag-iiral ng Diyos ang sa kanyang konsensya, ang pagtulong at paglingap ay gawang kabutihan. At ang kabutihan, ito'y dala at hatid ng Diyos sa kanyang sambayanan. Amen? Ito'y hindi naiintindihan madalas ng tao. Kaya nga po, kung pag-iiralin natin ang ganitong uri ng pag-iisip, nananahan ng Diyos sa iyo. Kapag ang tao'y bukas sa pagtanggap at pagbabago, nananahan ng Diyos sa iyo. Kapag ang tao handang tumulong, ibigay ang kaliwang kamay, pati na rin ang kanang kamay, sumasa iyo ang Diyos. Amen? Amen. Kaya nga po, nais ng Diyos na tayo'y turuan at aralan sa kung papaano niya hinahanda ang bawat tinuturing niyang mga anak sa kadakilaan at kaluwalhatian ng kanyang pangalan dito sa lupa hanggang doon sa langit. Kaya nga, minamahal kong bayan ng Diyos, sa atin pong paggunita sa pagbubunyag ni Jesus sa kanyang sarili, maibandera nawa ng bawat Pilipino, maibandera nawa ng bawat Kristiyano na nananirahan at nananahan si Jesus sa ating buhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Tumayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Wala'y gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatuwang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ibinanganak sa Maria Magdalena. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ibinako sa krus na matay inilig. Nanaot sa kinaroonan ng mga lima. Nang may ikatlong araw na kabuhay ng maguli. Umakyat sa langit. Naluglog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa mabubuhay at mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal
namin na palakasin ang ating pananampalataya at tulungan tayong mapaglabanan ang ating mga takot. Sabihin natin, Panginoon, tingin mo, Ama, maging lakas ka namin. Ang simbahan sa buong mundo naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na ating Ama na siyang nagpapatubay sa mga pangyayari sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Tayo naway lumago sa pananampalataya at sa gayon ay magtiwala tayo sa mga bagay na ating inaasahan at nakatitiyak sa mga bagay na hindi natin nakikita. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga naligaw sa landas ng buhay, naway makabalik ng ligtas sa kanilang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa mga may sakit, naway ipagkaloob ng Panginoon ang kagalingan at bigyang lakas ang mga nawawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga yumao, naway maranasan ng walang katapusan ang kaganapan ng mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang hinihintay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin nasa langit, batid namin ang ipagkakaloob mo ang anumang hilingin namin sa ngalan mo. Nawa ay maging bukas lagi ang aming mga tenga sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Monsi, umupo ang lahat para sa pagdaan. Ako'y ibig mo.
itong ating paghahain ay maging kalugod sa Diyos amang makapangyarihan. Pagkakuluan ng Panginoon, paghahari sa iyo mga kamay, sa kaparihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sagayan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong tanggapin ang malinis na handog ng iyong sambayanang ibinuhod, ang aming pagpapasalamat at paghingi ng tawad. Ito'y aming iniluluhod alang-alang kay Kristo, aming mananako. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayong nga'y iyong ipinakikita sa tanan ng liwanag at tumataglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapayag ng anak mong ginigiliw na siya'y iginan na iba sa amin, minarapat mong sa pagkataon namin magningning ang kaligtan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa aming maging katawan dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya ito. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak, at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng ni Kristo'y pag-isahin ng Espiritu Santo, ang malingapin mo, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay San Francisco, ang Papa ng Roma, Jose Baldo, ang Patriarka ng Brazil, Joseph na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin Ama ang aming mga kapatid na nahiblay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaluwalagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat makasalo sa buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakadadaling na utos, tulad ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Amanan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayo mo po ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa ikasisiyan ng iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi nawa pong sumainyo. Tayo po ay magbatian at maghangad ng kapayapaan sa bawat isa.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na siyang nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong lahat na tinawag sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako makakapagod sa ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na.
Isang Birhen Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia. Ikaw ay aming ina, na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong tipos ng pag-ibig sa iyo. Iniaalay namin ang aming sarili sa iyong malinis-linisang puso, upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay bigyan. Iniaalay namin sa iyo ang aming puso at kaluluwa upang lagi namin sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Iniaalay namin sa iyo ang aming buhay upang lalo namin mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristo iyong Ama, at upang siya'y aming makita at pagtingkuran sa aming kapwa. Sa abang pag-aari na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo, ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos namin mailaan sa iyo ang aming sarili sa buhay at kamatayan, ay makapiling nawa kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maging lakas ka ng sangkatauhang iyong ibinukod at itinangin. Pakundangan sa aming pagtanggap ng katawang mahal ng iyong butihing anak na nagkatawang tao upang kami ibukod. Ipagkaloob mo ang lakas na aming kakailanganin sa pagtahak ng landas patungo sa iyong mabuting kalooban. Ito'y aming iniluluhod sa iyo, alang-alang kay Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang aking mga kasamahan sa altar. Lahat po ng mga nanonood at mga nakibahagi sa ating Santa Misa, maraming pong salamat. Ngayon din po nais ko pong pasalamatan ang pamilya Uy sa patuloy ninyong pagsuporta at pagtulong po sa ating unang Oscar at unang Elisa at unang Joaquin. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Tagalingin niyo sa inyong pag-uwi ang pagpapala, lakas, pag-ibig at awa ng buong may kapal. Salamat sa Diyos. Palapakan natin ang mga napoong Jesus Nazareno, ang mga ng Maria at Cristo Jose. Awitin natin ang pagwakas na awitin.